Andy Eigenman ipinakita ang buhay farming kasama ang kanyang dalawang anak na si Lilo at Koa. May mga alagang hayop na in time ay pwede nilang harvestin pag pwede na ang mga ito. Sina Lilo at Koa mismo ang nagpapakain sa mga ito at bumibisita. Ipinakita rin nila ang munting salo-salo sa tabing dagat at nag-ihaw-ihaw kasama ang mga kaibigan nila. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Ganitong kasimple ang buhay ni na Andy sa probinsya. Tinuturuan nila sina Lilo at Koa habang bata pa ang mga ito kung paano mag-farming at kung paano mag-alaga ng mga hayop na pwede nilang pakinabangan in the future. At para na rin hindi na sila bili ng pagkain, anytime na mayroon silang kailangan ay may madudukot sila sa kanilang backyard. Ganon din sa pagtatanim na halaman, tinuruan din nila sina Lilo at Koa. I like this one. Where's the bite? First dito. There! Agad niyang isinare ni Andy ang mga ganap at update nila sa pag-aalaga nila ng mga chickens at iba pa. Sabi dito ni Andy, kaka-doodle-doo from our well-fed chickens thanks to Lilo and Koa. Feeding the chickens first thing in the morning is one of Koa's favorite things to do with Papa. This day, he went to the city so he asked us to do it. We let Koa lead the way and Lilo had fun trying to chase our new little bantam chicken. Mas lalo pang ginaganahan sina Andy sa pag-aalaga ng mga farm animals dahil dito ay nasasanay nga itong sina Lilo at Koa na maging responsable habang bata pa ang mga ito. At nagiging talagang independent sila at hindi lang laging nakadepende sa kanilang mga magulang. Hindi pa sa pagpapakain ng farm animal natatapos ang mga gawain ni Lilo at Koa sa buong araw dahil nag-aaral din ito at nag-homeschool at si Mami Andy nga ang kanilang nagiging teacher. Sanay na nga si Lilo at Koa sa ganitong setup. Mas maganda nga na homeschool sila dahil mas marami silang nagagawa at natututunan. Lalong-lalo na si Mami Andy ang nagtuturo at nag-guide sa kanila. Matapos nga ang mga aktibidad ni Lilo at Koa, ay agad naman silang dumidiretso sa tabing dagat para mag-unwind. Ito ang nagiging relaxing place nila, ang mismong dagat sa Siargao. Kaya naman hinahayaan sila ni Mami Andy para mas lalong tumibay ang kanilang mga katawan. At hindi lamang nasa loob ng bahay ang mga ito. Mas magbe-benefit kasi ang mga ito kung palaging nasa labas ng bahay. Marami nga ang humahanga sa Happy Islander family dahil sa mga gawain nila at sa mga natututunan kay Andy. Sabi nga, this is something that they never forget. Giving them chores at a young age will help them value work when they grow up. Great job, Mama! Islanders talaga, sobrang walang arte, well-mannered and independent young kiddos. Great job for these two kids. At the young age, they are independent. The domestic kids, they will grow and live independently. Mula sa mga commenter, looks like you're living in Europe where kids feeding chicken in the farm. Kahit puno ng putik mga damit ng kids, basta makapag-feed ng chickens. Mula naman sa isa pang commenter na si Emerald, very good and well-trained kids. Try putting some rice hulls, rice straw on the cage floor to prevent foot rot or bubble foot. May mga ilan kasing commenter na nagbibigay ng tip para kay Andy para mas mapabuti ang kanilang farming. Sabi nga ni Andy, thanks for this tip. I have been wondering if their ground was good enough for them or need to adjust or clean.
May nagtatanong pa nga na isang commenter, are they pets? About rabbit, they can be litter trained, especially if fixed. Hopefully, they are not food. Wire flooring for rabbits can cause sore hocks. I use flannel cotton blanket, cotton rags, which really helps. Rabbit are like cats. Very clean, can be litter trained as I said. You can even teach them some tricks. May ilan naman na nagbabalik tanaw sa kanilang kabataan. Sabi dito ng isang commenter, naaalala ko ang kabataan ko. Ganyan na ganyan ako. Nakapaa sa may likod bahay namin. Nagpapakain sa mga manok. Enjoy being a kid. At mula naman kay Alondra, gusto ng mga manok, das bat. May soil sa loob ng kulungan nila, wag puro bato. Mula naman kay Adelaida, naku po ang sleepers, baka masugatan ng mga paa sa batong matatalim. Ako ang kinikilabutan, di ako pwedeng ganyan. Feeling ko mahiwa ako ang paa ng bato. Bilib ako sa mga batang ito. At hindi lamang puro farming ang ginagawa ng mga ito dahil maski sina Philmar at Andy ay nakikipag-banding din sila sa kanilang mga kaibigan para balance lang ang kanilang buhay sa isla ng Siargao. Sa gabing ito nga ay nagkaroon sila ng salo-salo. Nag-ihaw sila at ito nga ang kanilang pinagsalo-saluhan, ang mga isda na nahuli nila sa dagat. Paminsan-minsan nga ay nakakagimik din sina Andy at Philmar at nakakapag-unwind. Syempre kasama rin ito sa kanilang relaxation para naman hindi sila maboard sa isla. Mga tao din sila at syempre kailangan din nila makibanding at makisama sa mga kaibigan nila. It's just a great night for Andy and Philmar na nakapagbanding sila kasama ang kanilang mga kaibigan. Tinetreasure nila ang mga ganitong ganap kasama ang mga kaibigan dahil sila rin na nagtutulungan sa isla ng Siargao.